Good morning po and happy Father's Day po. Um, Marahil magtaka kayo po, akong Hatchogeli. May ka-emergency kaila po di pastor. So, in-house na ako po. Baka datang niya po, late na po ano. And so, sabi na, share na ako po ngini, kaya po yung ngini. So, pasibayo po, happy Father's Day, karing lalo pa kong tatang. Pwede tala pong palakpakan ding magigiting na tatang. For the glory of God po. Salamat po, King Dear, na nimbawat metong kay katamong. And today po, King kay katamong, hindi po ba nag-aralan niya naman po kay Bible study me every Wednesday. So, buri kayo rin pong i-share, kareta pong ali makapag-attend or ala pong kakayahan para mag-attend every Wednesday. So, buri kayo pong i-share kayo in 1 Timothy chapter 1, 12 to 17. Sige po, baita po mga di, siguro po basan tanay po. 1 Timothy chapter 1 and 12 to 17. Sabi na po, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na noong una ako'y isang lapastangan, mang-uusig, at mang-alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. 16, ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. And last verse, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, muli po kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, na privilege at pinagkaloob niyo po sa amin upang makapagpuri at ngayon, Panginoon, ay makarinig ng iyong banal na salita. Pangunahin niyo po ako, Panginoon, gayon din ang aking mga kapatid na makikinig. Hayaan niyo, Panginoon, ang banal mong Espiritu magbigay sa amin ng insight sa mga salita mong ito. Muli, Panginoon, binibigay namin ang mataas na papurit, pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So siguro po, ang ating pinamagatan ko po, sa Bible study namin, di po yan ang pamagat. Pero ngayon, pinamagatan ko po na a sinner saved by grace. Sino po ang nakarinig na ng salitang grace? No? Siguro, marahil tayo pong lahat na narinig na natin ang salitang grace. And marahil sabihin natin na gasgas na yan, kapatid. No? And yung salvation, yung love, yung grace. Pero kanina po, yung mga awitin natin patungkol din sa grace ng ating Panginoon. And napakabuti po talaga ng Diyos kapag inalay niya lahat ng mensahe niya. No? Siya po ang nag-aayos ng bawat plano niya. And ngayon, hindi po aksidente na patungkol sa grace ang ating pag-uusapan sa araw na ito. And napakahalaga po bilang mananampalataya na malaman natin kung paano tayo pinili, tinawag, at tiniligtas ng Diyos. Yan po, napakalaki ng
kanyang habag o biyaya, no, na sa atin na hindi karapat-dapat. By the way, ano po ba yung ibig sabihin ng grace? No, ang grace, no, ito ay unmerited favor ng ating Panginoon. O ibig sabihin po, ito ay hindi karapat-dapat na ito'y binigay ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat na tumanggap nito. No? Kung babalikan po natin yung pagbasa pataas, no, sa chapter 1 ng Timothy, from 8 to 11, sabi po ni Apostle Paul, ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ito ay nangangahulugang nauunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa mga taong matuwid. Ang tanong po, meron po ba sa atin dito na makapagsasabi na siya ay matuwid? Ang Biblia po mismo ang nagsabi, lahat tayo, no, ay hindi natin masasabi na tayo ay matuwid. Walang sino man sa atin ang makakapag-angkin ng salitang ito na ako'y mabuti. Kasi bakit? Gumagawa ako ng mabuti sa aking kapwa. Hindi ako nang lalamang ng tao sa akin. Yun po ang standard ng isang tao. Ng tayong tao, yun po yung standard natin para sabihin natin na ang kapwa natin o ang sarili natin ay mabuti. Pero sabi po ng sulat ni Pablo kay Timoteo, ito ay nangangahulugang nauunawa na ang kautusan na hindi ginawa para sa mga taong matuwid, kundi para sa mga walang inikilalang batas at mapaghimagsik, para sa masasama at sa mga makasalanan, para sa mga hindi banal, at lapastangan para sa pumapatay sa ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao. Pwede po ba natin buksan ang ating mga Biblia or yung pakibukas po sa Romans chapter 3, no? And verses 19 po, ano po bang sabi ng salita ng Diyos patungkol sa atin na makasalanan? Verse 19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Lahat po tayo yan. No? At ang sabi po ng Romans 3:10, sige po, pagitaas po sis. Patungkol po ito na sa mga nagsasabi, no? Sabi mo, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan po ang katibayan, no? Na wala sa atin ang isa man ang makapagsasabi na siya'y matuwid sa harapan ng Diyos. No? Hanggat hindi po kumikilos ang Diyos sa isang tao na hindi pa mananampalataya, napakahirap po sa Kanya. Dahil sa katigasan ng Kanyang puso, o yung pong old nature niya, no, tayo po na dati noon, kala natin yung paggawa o pagsunod sa kautusan, no, ay yun yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng righteousness sa harapan ng Panginoon. Kaya po, yung po kanina, yung ating scripture reading, no, yun po yung pagpapaliwanag ni Apostle Paul patungkol sa grace o grasya, na biyaya ng Panginoon na saan ba nagsimula ang kaligtasan ng bawat mananampalataya. Ngayon, yung pong 1 Timothy chapter 1 from verse 12 to 14, ito po yung old story or yung yung istorya po ni Apostle Paul bago siya tawagin ng Panginoon. Kung pong ating pag-aaralan, babasahin po natin, no, yung Gawa, chapter 9, no, siguro i-expound ko na lang, na kung titignan po natin, ang trabaho po ni Apostle Paul noon, no, ang tungkulin niya ay habulin niya yung bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. And kapag nakakita po siya, no, sa loob ng bahay, kakaladkirin niya yan. Dadali niya sa Sanhedrin at para hatulan ng kamatayan. Yun po, no,
without knowing yung kanyang ginagawa ay akala po niya ay mabuti sa harapan ng Panginoon. Until the time na tinawag siya ng Panginoon, nung papunta siya sa Damasco. At doon siya tinawag ng Panginoon. Akala po ni Apostle Paul, yung paggawa niyang iyon ay kung siguro magkakaroon ng ranking, napakataas ng rank niya kasi talagang sinusunod po niya yung batas. And bilang application po sa atin, sabi nga po ng Ephesians 2:8, iniligtas tayo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya, para hindi tayo magmayabang, para walang magmalaki sa atin. Kaya po ang istorya po ni Apostle Paul from verse 12, sabi po niya, nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y itinuring niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kanya. Bakit po nagpapasalamat si Apostle Paul? Sige nga po, buksan natin yung gawa po para mo makita po ng mga kapatiran. At chapter 9 po, para makita po natin, ma-visualize natin ano yung bang sinasabi ni Apostle Paul na pinasasalamatan niya sa ginawa ng ating Panginoon. Sabi po, ng verse 1, samantala si Saulo na may masiding pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina na mga mananampalataya ay pumunta sa pinakapunong pari, verse 2, humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap. Ito po yung encounter niya sa ating Panginoon. Imagine yung kanyang ginagawa kanina, Akala po niya tama. Pero in-encounter po siya ng Panginoon habang siya'y gumagawa ng mali. Sabi po, sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. At bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Last verse, sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tignan niyo po, paano bang si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ang inuusig ni Pablo? Saulo noon, ni Apostle Paul. Ang lahat po na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus ay nagkakaroon sila ng samugnayan. At kung ano man po ang gawin natin sa mga kapwa natin, mananampalataya, tandaan po natin kagaya po niya. Yan po ay kabutihan man, kasamahan po, yan po ay ginagawa natin hindi sa tao na mananampalataya katulad natin, kundi sa ating Panginoong Yesus. Ayan po ang sinabi ng ating Panginoon sa kanya, ako si Jesus na iyong inuusig. Bagamat gayon po ang ginagawa ni Pablo, ano po ang response ng Panginoon sa kanya? Verse 6, tumindig ka, pumasok ka sa lungsod, sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Ito po yung simula. Una yung pagtawag ng Panginoon sa kanya at simula ng gawain na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Imagine kung sinasabi po natin sa sobrang sama ni Pablo. Alam niyo po yung kasalanan, di ba sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gaano ba dapat kalaki or kaliit ang kasalanan para hindi magbunga ng kamatayan? Kung sa tingin po natin mabait tayo kay Pablo or mas maliit ang ating kasalanan compare sa kanya, marapat lang na siya'y kaawaan. Lahat po tayo, anuman yung liit o laki ng ating kasalanan,
Sa tingin ng Diyos, pantay-pantay po tayo na makasalanan. At bilang makasalanan, no, dahil ang kasalanan po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat po ay may mamatay. Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos, imbes na tayo mga tinawag, tayo kanyang iniligtas. Imbes na tayo, no, talaga naman, deserve natin yun. Imbes na tayo ang mamatay para mabayaran ng kasalanan, ang kanyang bugtong na anak ang ibinigay niya para po sa atin. As a replacement po sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun po yung kanyang, ganun po kalaki ng kanyang biyaya. Baka sabihin niyo po, kapatid, mas malaki yung problema ko, malaki yung kasalanan ko. Isa lang po masasabi ko, mas malaki po ang biyaya ng Diyos kaysa sa anumang malaking kasalanan na tinutukoy natin bilang tao. Ganyan po ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito. Kaya po, yung ating title kanina, A Sinner Saved by Grace. Kasi po, dahil nga po, no, basahin po natin muli yung Ephesians chapter 2 kanina. Ephesians chapter 2 and verse ano po? 2:8. Yan. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sa ating pong binasang yan, meron po ba tayong ginawa para magkaroon tayo ng kaligtasan? Ang Diyos po ang nagplano, nag-execute ng kanyang plano, pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Dahil, sabi nga po ng Isaiah, no? Isaiah 64, tama po. Isaiah 64 verse 6, no? Lahat po tayo ay parang maruming basahan. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At bilang makasalanan, no, kailangan po, no, magkaroon tayo ng tagapagligtas. At yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, kailan ba tinawag ng Diyos si Pablo? Inintay ba ng ating Panginoon na maging mabait muna si Pablo? Na malinis ni Pablo ang kanyang sarili? I-relate po natin ito sa ating sarili. Kailan ba tayo tinawag ng Diyos? Nung bang napagdesisyonan natin na dapat magpakabait na tayo? Sabi ko nga po kanina, hanggat hindi kumikilos ang tao, no, sa puso, ay ang Diyos sa puso ng tao, napakahirap po sa Kanya para tanggapin. Unang-una, napakahirap sa Kanya na tanggapin na siya'y makasalanan. Napakahirap sa Kanya na kailangan niya ang ating Panginoong Jesus para magkaroon ng kaligtasan at bilang Diyos at tagapagligtas. And napakahirap sa Kanya na basahin ang salita ng Diyos. Bakit? Ganun po ang puso niya. Lahat po tayo dumaan dyan. Alam ko po, gasgas na sa atin ito. Pero bilang mananampalataya, dapat po nating nire-remind ang ating sarili sa kabutihan ng Diyos. No? Kagaya po ng ating devotion kanina, no? Napakabuti ng Diyos. No? Dapat po, lagi tayong nagpapasalamat. At isa po sa bagay na dapat nating pasalamatan, unang-una, tayo kanyang pinili, tayo kanyang tinawag, at tayo kanyang iniligtas. No? Sabi nga po ng salita ng Diyos, aanin natin ang mga bagay na nandito sa sanlibutan. Sige, makamtan man natin lahat yan, pero ang kapalit ng iyong kaluluwa ay kaparusahan, walang hanggan. Yun po,
kapag naalala ko po yung kabutihan ng Diyos, hindi ko po maiwasan ang aking sarili na mapaluha. Ganun po ang kabutihan ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sige po, tuloy po natin ang pagbabasa sa Romans chapter 5. Romans chapter 5. Ito po ay connected kung kailan ba binigay ng ating Panginoon, no? Ang kanyang bugtong na anak, kailan ba tayo iniligtas? Romans chapter 5. Naalala ko lang po, idadagdag po natin. Sabi po, verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Ito po yung isa sa mga nakamtan natin, no? Nung tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 2, sa pamamagitan niya, nakalapit tayo sa biyayang ito, no, sa grace na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. And verse 5, jump po tayo, sabi niya, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. No? And 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito po yung estado natin before tayo tawagin ng ating Panginoon. Na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Katulad po ng testimony ni Apostle Paul nung siya'y tawagin, no, iligtas ng ating Panginoon. Maging tayo po, hindi na po inintay ng ating Panginoon para na dapat magpakabait muna tayo, dapat maayos muna natin ang ating relasyon sa kapwa. Hindi po. Sabi ko nga po, ulitin ko lang, hindi mangyayari yun hanggat hindi tayo binago ng Diyos. Gusto niyo po ba ng example na ano ba yung sinasabi mo, kapatid, na kumilos ang Diyos sa puso? Dahil sabi ko nga po kanina, napakahirap, no, na ang tao ay tanggapin ng Panginoon hanggat hindi ito kikilos. No? Ayon po sa gawa, no, yung isang babae na kasama na nakikinig doon, no, sa nung nagbabahagi po sina Pablo. Una, hindi niya naiintindihan kung ano yung sinasabi nila. Dahil sinishare po nila yung gospel. Pero kumilos ang puso, binuksan ng Panginoon ang puso. At naniwala po siya sa si Lydia po ata yun yung pangalan. At nanampalataya siya. Bakit? Una kasi kumilos ang Diyos sa kanya at binigyan siya ng pananampalataya, no, sa banal na sa gospel. Kaya ganun po. Isinasabi ko lang po ito, dinadagdag ko lang na sa patotoo ni Apostle Paul, yung ating, lahat po tayo ay may old story bilang mananampalataya. Yung ating dating nilalakaran ay hindi kalooban ng Diyos. Pagamat sa ating pansariling kapakanan, parang nag-e-enjoy tayo, nasasatisfied tayo. Pero ang katotohanan nito, hindi man natin ginagawan kagaya ng ginagawa ni Pablo, ang ating Panginoon, ay maituturing din po tayong lapastangan. Nilalapastangan po natin ang ating Panginoon. Bakit? Hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang salita. Ulitin ko lang po yung naibahagi ni Brother Mac kanina. Dahil ito po, no, dalawang klase po, yung blasphemy na nabanggit sa ating sa Biblia. Una, ang blasphemy about God. At yung pangalawa, ang blasphemy about the Holy Spirit. Kaya po, napakahalaga, no, napakabigat
na kapag ang banal na Espiritu ang nagsalita, hindi natin ito pinaniwalaan. Sabi nga, mamamatay tayong makasalanan. Kasi yun po yung katotohanan na ibinabahagi ng Diyos sa atin, pero hindi pa natin ito pinaniniwalaan. Yung gospel, yan po ang ginagamit yan po yung katotohanan patungkol sa atin at patungkol sa Diyos. Kailangan natin ng tagapagligtas. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya, Panginoong Jesucristo. Kaya pag hindi pa tayo naniwala, sabi nga, mamamatay tayo sa ating kasalanan. And alam naman po natin kung ano yung kabayaran ng kasalanan. Kamatayan, walang hanggan. And verse 13, no, sabi po, kahit na noong una ako isang lapastanga, manguusig, at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Lahat naman po tayo, alam before, no, ating nilakad, yung ating makamundong kaparaanan. Sabi ko nga kanina, hindi po natin alam na nilalabag natin, no, yung mga utos ng Diyos. And kaya po isa din sa binatikos ni Apostle Paul sa sulat nito kay Timothy sa iglesia sa Efeso ay may nakapasok na katuruan na against po sa gospel na binabahagi ni Apostle Paul. By the way, ang purpose po ni Apostle Paul bakit sinulatan po niya si Timoteo ay para paalalahanin at palakasin, no, siya bilang kanyang anak sa spiritual o sa pananampalataya. Palakasin siya in a way na manindigan siya sa tamang katuruan o sa tinuturo ni Pablo sa kanya, which is yung gospel. Dahil may nakapasok nga po na mga bulang katuruan, no? Ibig sabihin, against po yun sa tinuturo ng salita ng Diyos. At hindi po ito pinalampas ni Apostle Paul. Bakit? Kaya po kanina, no, nabanggit ni Brother Mac, napakahalaga na bilang mananampalataya ay binabasa natin, no? Kaya sabi ko nga sa kanya kanina, dinidig natin, no? Kukulkulan tayo yung salita na ng Ginoo. Bakit? Ito po yung katotohanan. Ito po yung katuruan ng ating Panginoon. Kaya po hindi malayo sa atin o sa isang tao, mananampalataya, no, na maniwala sa isang katuruan kahit na mali, kung hindi po siya, no, founded ng salita ng Diyos. Kaya po, sabi ni isa po sa bilin ni Apostle Paul kay Timothy, na ingatan niya ang iglesia sa pamamagitan ng faithful teaching of the Word of God. Verse 14, at sabi niya, ito po yung biyaya ng Diyos. At labis na sumasagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Every day po, bilang mananampalataya, lahat po tayo, hindi po ibig sabihin, na niligtas tayo ng Panginoon, ay hindi na tayo nagkakasala. Yes, no? Nilinis po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng kanyang buktong na anak. Pero it doesn't mean hindi na tayo nagkakasala. Agree po ba kayo lahat doon? Lahat po tayo nagkakasala pa, di ba? Pero sabi nga, no, yung biyaya ng Panginoon ay lalo sumasagana. Hindi po para magkasala ka lalo. Hindi. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay nalalabanan natin, no? Ito yung nagpapalakas sa atin. Ito yung nagre-remind sa atin. Ito yung nagpapaalala sa bawat mga mananampalataya na wag nang lakaran ang mga maling nakaraan. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na
pinamuhay natin before. Kaya po, sabi ni Pablo, labis na sumasagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Bakit po kailangan natin ang biyaya ng Diyos? No? Tayo na, ng mga I'm speaking about po sa mga naligtas na sa kanilang sarili naniniwala sila, na tinanggap na nila ang ating Panginoong Yesus. Kasi po bakit? Yung biyaya ng Diyos na to ang nagtatransform sa atin para maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. No? Lahat po yan, no? Sabi ko, napakahirap po. Pero dahil po nasa atin ang banal na Espiritu, binigyan po tayo ng Diyos na ability, no? Ng ability para po mapagtagumpayan anuman yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Kaya po, kagaya ni Apostle Paul, ang lahat po tayo dito, kailangan din natin ang biyaya ng Diyos. And the fruit of grace, sabi niya, ano po yung nagiging bunga sa atin ng biyaya ng Diyos? Verse 15, sabi po niya, tapat ang salita at nararapat tanggapin ang lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sabi po ni Apostle Paul, pakinggan niyo po ito, na ako ang pangunahin sa mga ito. Alam niyo po anong ibig sabihin, no? That is repentance. Likas po kasi sa atin na, mas parang ganito, di ba? Mas malakas kumbaga maragulya kasalanan niya. Mas grabe ang kasalanan niyan kaysa na ako. Ako naman makanyan ko pa eh. Sabi ko nga po, sa paningin ng Diyos, maliit man o malaki yung kasalanan, lahat yan ay pantay-pantay, kasalanan pa rin yan. And kabayaran pa rin yan ng kamatayan. Pero tignan niyo po ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Pablo, na humble po si Pablo. And I believe lahat po tayo na tumanggap sa ating Panginoon, naranasan natin ito. Nakita natin ang ating sarili na marumi, makasalanan sa harapan ng Diyos. At hindi karapat-dapat. No? Sabi ko nga kanina, yung biyaya na yan, hindi man karapat-dapat sa atin. Pero dahil po binigay ng Diyos yan, no, alam niyo po, makikita mo ang sarili mo na makasalanang nangangailangan ng Redeemer o manliligtas. No? At yan po ang ating Panginoon. Sabi niya, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin sa pangunahin ay may pahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Bagamat yung biyaya or yung habag ay hindi po may paghihiwalayan, no? Pero nilagay ko po doon sa atin na kung ano po yung bawat meaning, no, ng habag. Yan po, sige po. Yan. Sabi, yung biyaya or grace ay ang kabutihan ng Diyos sa taong tulad natin na hindi karapat-dapat na makatanggap ng kabutihan niya. Yun po yung unmerited favor na binigay sa atin ng Diyos. No? At walang, sabi ko nga kanina, walang isa man sa atin na makapagsasabi, hindi, kapatid, karapat-dapat ako niyan kasi mabait akong tao. Wala po, no? Nabasa natin sa Biblia na lahat tayo ay lumihis, no? Sa standard ng Panginoon at lahat tayo ay makasalanan. At ang habag, kahabagan, or mercy ay ang pagtanggal ng Diyos sa kanyang galit at paghatol sa isang taong pinili at tinawag niya sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Ito po yung na dapat, yan po ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero dahil po sa kanyang habag at biyaya, kaya po yan ay magkadikit talaga yan. Hindi mo ipaghiwalay yan. No? Yan po yung tinanggal sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, pinlas ko yan, hindi po
para lang basahin natin, para manamnaman po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. O, bagamat alam na natin yung kanyang ginawa, no? Pero ma-remind man lang natin ang ating mga sarili na ganito pala ako kamahal ng Diyos. No? Imagine, no? Kung babalikan natin ang Old Testament, nakita natin kung paano maghalit ang Diyos. Amen? At nakita din natin kung paano siya mahabag. Kung babalikan niyo po from Exodus to Leviticus, yan, makikita natin kung paano nagalit ang Diyos. Hindi lang po sa mga Egypt, maging sa kanyang mga tinawag, pinili bansa, sa mga Israel. No? Yun nga lang, yung maling paghawak doon sa kaban ng tipan, no? Biruin mo, concern na nga yung tao. Pero dahil po pinagbawal niya yung ganun. At kapag pinagbawal niya, talagang ito'y bawal at kanyang may kabayaran sa paglabag nito. Namatay po, di ba? Yung mga humawak, yung maging hindi man may out of balance siya po eh. Out of balance lang, pero kamatayan yung naging bunga nun. Bakit? Ganun po kung magalit ang ating Panginoon. Hindi dahil sa masya-masya, hindi. Dahil po sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kabanalan. At kapag ganyan yung inutos, no? Kaya pa kung babalikan natin kanina, yung sinabi ko po na kung pag-aaralan po natin, ilang batas ba, no? Ayon po doon sa, I think sa, Mitzvot, Hebrew, ang mga extracted po na commandments sa Old Testament, alam niyo po kung ilan, 613. At nakapaloob po doon, no, yung 10 Commandments. Imagine 613. Sa 10 utos lang, no, pumapalya na tayo, lahat tayo. Sabi nga ng Santiago, sige po, pakibukas po, sis. Alam ko sa Santiago po yun. Chapter 2, 10, 11. Yun pong sinasabi ko po dito, kung pagbabasehan natin ang pagsunod sa Diyos, ay sa batas ng Diyos. Sa kautusan pala na ito yung magiging righteousness natin. Ano pong sabi diyan? Sabi, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin po, 1, 2, 3 hanggang 10, dapat sundin mo yun. Kung yun po yung magiging, kumbaga, way para magkaroon tayo ng righteousness sa harapan ng Diyos. Kasi isa man doon, mag-fail ka, lahat yan. No? Fail na. Yung una, patungkol sa Diyos, yung unang hanggang 4, at yung susunod po ay para sa kapwa. Para sa kapwa na nga lang, nagpe-fail na tayo eh. What more po, yung kautusan na nakapatungkol o nakapaloob para sa ating Panginoon. Kaya po, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, no, hindi na po inintay niya na ang tao ay magkaroon ng righteousness sa kautusan. Pero bilang mananampalataya, hindi po sinasabi na baliwalahin na natin ang kautusan. Ang bunga po ng banal na spirito, no, isa po yan, ay ang pagsunod sa kautusan. Ngayon, ginagawa po natin ang pagsunod, hindi lang para magkaroon tayo ng righteousness, kundi ito'y nararapat bilang pinili, binigyan niyang habag, no? At binigyan niya ng kaligtasan. Kasi ang lahat po niyan, isa lang po ang nakagawa niya, no? Na nabuhay dito sa mundo, ang ating Panginoong Yesus. No? Bakit? Namatay siya, pinako siya sa krus. Kaya siya nagkaroon ng kasalanan dahil po sa atin. Pero hindi isang kasalanan ay hindi siya nag-commit. No? Kumbaga, ipinatong po, no, ng ating Panginoon yung lahat ng ating kasalanan sa Kanya. Para lang po na dapat na tayong pinako doon. Pero inako po yun ng ating Panginoon.
Yan po yung, kaya po, alam ko po, napakalawak ng grace kung ito po ang ating pag-aaralan isang araw, hindi po tayo matatapos. Pero pinicture po sa atin ni Paul, no? Yung kanyang story. Kaya po sabi ko nga, yung story niya, yung story na nito, yung story noon, story nating lahat, isa lang po ang ating story. Lahat po tayo ay naging makasalanan or makasalanan. Ibig sabihin, no, niligtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At binigyan tayo ng pananampalataya sa ating bugtong na anak. Hindi ko na po ito pahabay. Alam niyo po, yung bunga rin ng grace, no, na gustong ibahagi sa atin ni Paul dito. Ang sabi po ng 17, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita tanging Diyos, ang karangalan at kalwalatian magpakailanman. This is doxology. Yan po yung doxology. Ibig sabihin, noon inuusig ni Paul ang Diyos sa pamamagitan po ng paghabol sa mga mananampalataya. And I believe, naging witness din po siya sa pagbato kay Stephen, no? Kay Esteban, para hanggang mamatay. Siya yung lapastanga, no? Blasphemer. Pero dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, na kumilos sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng kaligtasan, nagkaroon siya ng kaliwanagan, no? Kaunawaan. No? Alam niyo po, yung blasphemer noon ay siya worshiper ngayon. Sa verse 17 sabi niya, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalatian, magpakailanman. Bilang mananampalataya, wala po tayong ibang dapat pasalamatan sa ating nakamit na kaligtasan. Yung mga biyaya po na yan, na kahit na pinagpapaguran natin yan, kung hindi po yan lolooban ng Diyos, ay hindi po yan natin makakamtan. Mga kapatid, kung meron po na dapat tayong pasalamatan sa ating buhay bilang mananampalataya, ay katulad ni Pablo, ay ang bigyan natin ng kapurihan ng Diyos sa ginawa niya sa bawat isa sa atin. At sa aming mga kaibigan dito, mga kapatid, kung wala pa po tayong relasyon sa ating Panginoon, at sinasabi natin na sa sarili natin, tunay nga na mapapahamak ako dahil ito'y sinabi din ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang ginawa ng Diyos kay Pablo at sa lahat ng mga nananampalataya, ay ito rin po ang gagawin ng Diyos sa inyo. Ano po ang dapat nating gawin? Manampalataya lang sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, yung mga kapatid na nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagtatrabaho po dito sa mga means of grace o sa mga ministry, alam niyo po ang lakas. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa mga lakas na binibigay niya sa bawat isa. Kagaya po ng binigay ng ating Panginoon sa mga tinawag niya. Wala naman pong perpekto sa mga tinawag ng Diyos kung babasahin natin ang Old Testament hanggang New Testament. Kaya yung confident natin na lumapit sa Kanya, tignan niyo na lang po kung ano yung mga naging nakaraan o yung naging buhay po ng mga Kanyang tinawag. Pero Kanya itong inaring ganap. Bakit? Siya po ang kumilos, hindi po ang tao. Sabi nga po, no, ang salita ng Diyos, ako ang pumili sa inyo at hindi kayo ang pumili sa akin. No? Siya ang unang umibig sa atin, hindi tayo yung unang umibig sa Kanya.
Kaya po, kung ginawa po ito ng ating Panginoong kay Pablo, magagawa din po niya ito sa tao na magkakaroon. No? O ipuput niya po yung pananampalataya niya sa ating Panginoong Yesus. Sige po, purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Pwede po ba nating awitin yung kanina, yung Hallelujah? Bilang closing, bago tayo pray po. Hallelujah. Ang Hallelujah. Hallelujah. Tama ito na. Hallelujah. Ay, ito. Ang Hallelujah. Sis, okay, kaya. Sige po, bilang closing po, no? Kahit siguro po nakaupo muna kayo. Awitin po natin ng sabay-sabay. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. In darkest night, thought I knew the way. In the promise joy led me to the grave. No hope that you would all are able to your way. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I run my hell-bound race, indifferent to the cost, look upon my helpless state and led me to the cross. Sabay-sabay po natin ulitin. This flame you suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya po ninyo, Panginoon. Kami naligtas at hindi po ito sa sarili naming gawa, kakayahan, at paraan. Ito po'y pinlano nyo, kayo rin, Panginoon,
ang nag-execute nito, Panginoon. Kung amin pong titignan ang aming dating kalalagayan, Panginoon, napatunayan po ng iyong salita kung saan kami paroroon. Dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob po ninyo, Panginoon, na biyaya ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak. Salamat, Panginoon, dahil bagamat hindi man kami karapat-dapat, binigay niyo sa amin ang kahabagang ito. Patunayan lang po namin, Panginoon, na hindi kami sa sarili namin gawa o kakayahan kami maliligtas, kundi sa pamamagitan po ng pagkilos ninyo, sa biyaya ninyo, sa bugtong na anak ninyo, Panginoon. Binigay niyo po ang aming Panginoong Yesus upang yung deserve na kamatayan sa amin ay inako niya ito, maging ang aming kasalanan, Panginoon. Karagdagan na lang, Panginoon, yung mga bagay na aming nare-receive, mga materials, upang sarili man, Panginoon. Ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahal ninyo sa amin. Dahil ito'y nagbunga ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Nawa, Panginoon, lagi niyong ipaalala sa amin yung pagpapakumbaba. Dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala. Wala rin kaming magagawa kung hindi ka kumilos sa buhay namin. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na wala pa relasyon sa inyo, dinadalangin po namin sila, Panginoon. Kayo po umabot sa kanila, mga kaibigan, mga kamag-anak, dahil napatunayan namin yung pinakamahalaga, Panginoon, na dapat naming pagtuusin ng pansin ay ang buhay na walang hanggan. Na sa inyo lamang ito matatagpuan. Makakamit. Dalangin din po namin, Panginoon, sa everyday life namin bilang mananampalataya. Kayo mag-ingat sa amin kapag kami, Panginoon, ay dumaraan sa mga matinding pagsubok na nababalot ang aming pananampalataya, Panginoon, kayo ang magpalakas sa bawat isa. Kayo rin, Panginoon, ang mag-ingat sa amin pagdating ng mga tukso. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng kasipagan pa, kasigasigan, pagbabasa ng inyong salita. Dahil ang mga salita mo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming gabay, ang aming lakas sa mundong ito, Panginoon, bilang mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mo na aming natanggap sa maghapong sa araw na ito, especially sa iyong katotohanan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ang mataas na papuri at pagsamba ay aming binibigay sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.